Magandang oras sa lahat ng ating mga kababayan. Update muna tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. May update tayo sa namomonitor nating LPA o low pressure area ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at lalakas ba ito bilang bagyo sa mga susunod na araw at saan naman kaya ang direksyon nito. Alamin din natin ngayon ang mga lugar na patuloy na naapektuhan ng mga pag-ulan dahil sa umiiral na habagat o southwest monsoon. Sa kasalukuyan mga kabayan, ayon sa pinakauling datos ng Pag-asa, ang LPA na patuloy nating minomonitor ay nakapasok na sa loob ng PAR at namataan ito sa layong 995 kilometers ng silangan timog silangan ng Luzon at may posibilidad ito na lumakas bilang isang bagyo o tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Bukod dito, patuloy pa ring nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng bansa na siyang nagdadala ng mga biglaang pag-ulan lalo na sa extreme northern Luzon. Narito naman ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Sa Batanes at Babuyan Islands, asahan ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms dulot ng umiiral na habagat. Mag-ingat lalo na kung may malalakas na buhos ng ulan dahil posible itong magdala ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa, inaasahan ng bagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may tsansa rin ng mga panandaliang pag-ulan o thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Ito naman ay epekto ng mga localized thunderstorms, may banta rin ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Samantala, kaugnay ng update sa binabantayan nating low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, may posibilidad itong lumakas bilang tropical depression sa loob na susunod na 24 oras. At inaasahang kikilos ito papalapit sa kalupaan ng Bicol Region at Northern Luzon na posibleng magdulot ng mga pag-ulan mula sa direktang epekto nito at nagbabadyang sama ng panahon. At base naman sa inilabas na Tropical Cyclone Threat Forecast ng Pag-asa, para sa week 1, sa unang linggo ng forecast period, dalawang posibleng low pressure area o TCLV ang maaaring mabuo sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Ang TCLV-1 ay inaasang mabubuo sa silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility habang ang TCLV-2 naman ay maaaring mabuo sa hilagang silangan ng monitoring area. Pagsapit naman ng week 2 sa ikalawang linggo, ang TCLV-1 ay inaasang kikilos sa direksyong malapit sa silangang bahagi ng Luzon, habang ang TCLV-2 ay tatahak naman sa dulong hilagang silangan ng PAR. At bukod dito mga kabayan, may isa pang TCLV-3 na posibleng mabuo sa kanlurang bahagi ng Philippine Area of Responsibility, pero gaya ng ibang sistema, mababa rin ang tsansa nito lumakas bilang bagyo. Tulad ng palagi naming paalala, marami pa ang posibleng magbago sa magiging direksyon nito at sa magiging lakas ng mga sistemang ito sa mga susunod na araw, kaya't importante ang patuloy na pag-monitor sa mga susunod na weather forecast natin dito sa ating channel. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at maging alerto sa lahat ng oras.